Good afternoon po sa lahat at good afternoon po sa ating outreach ngayon sa Osaka, Hiroshima, and hopefully din sa ating mga kapatiran sa Pilipinas na continually viewing of this live stream sa ating church. Praise God, no? We have a new subject and a new topic that is connected to our past na usapin, yung spiritual blindness. We have talked about two kinds of blindness, yung tinatawag na permanent blindness and temporary blindness. Somewhat ay siguro na-explain ko rin sa inyo yung hindi nyo masyadong intindihan ng mga time na yun, ay pwede nyo po akong tawagan at ngayon at explain ko po sa inyo na mas malalim. But in continuation to that part, sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Today is, they called it the Palm Sunday. O sa Tagalog, ito ay inaalala nila na Paspas. So Palm Sunday today. And Jesus entered the gates of Jerusalem and many people gathered together. Doon sila ng mga leaves, nag-lay down sila ng para sa pagdaan ng ating Panginoong Hesus. And we remember that event. At gusto kong malaman natin na yung part of that is fulfillment of the prophecies. But today, para makita natin yung kaimportantehan ng ating Panginoong Jesucristo sa Palm Sunday na ito. So, pag-aralan natin yung isa sa pinaka-mahalagang doctrine of our faith at mas makita natin yung confirmation ng tinatawag na salvation natin. So one of your questions in this Christian life is yung tinatawag na gaano ko ba na pagtitibay sa aking sarili yung aking pananampalataya at kaligtasan. So yan ang isa sa laging question natin pag pumapasok tayo sa isang iglesia o membership sa isang iglesia or pagiging isang Kristiyano, yan ang lagi nating patuloy na nagiging question. Let's read our scripture reading continually in the book of John. I'll be reading in the book of John chapter 1. Continuation po ito na declaration that that God, sabi doon, is light. God is light. Okay? And there is no darkness in Him. Nakasulat po yun sa inyong Bible. So, buksan niyo po ang inyong mga Bible with me. Kung nabasa po na ng mga kapatiran natin sa Hiroshima, I will be reading it once again for our scripture reading here naman dito sa ating message for today. Verse 14. John chapter 1, verse 14. And the Word became flesh and dwelt among us. And we beheld His glory. Take note po yun, no? Everybody say, we beheld His glory. So, tumingin muna kayo saglit. Tumingin kayo. Isang napaka-profound, napaka-lalim at napaka-bigat sa lalim na hindi natin naintindihan yung word na John said, Apostle John said, we beheld, kita namin, narasan namin yung glory ng Diyos. Tumingin po kayo dito saglit bago natin tuloy. Because next Sunday, we will talk about this part of this introduction of his book na sinulat sa Book of John, si Apostle John. Yung tinatawag niya na the only begotten who is full of glory, nandiyan din sa verse 14, at ang sabi niya, we beheld His glory. Ganito po yun, tumingin. No one can see or kahit kaunting silid na makita mo ang glory ng Diyos. It was hidden from us since the fall of man to sin. Magmula nang ang tao ay nahulog sa kasalanan, ay
tinago ng Diyos at hindi na kailanman makikita ng tao ang glory ng Diyos. That even angels in the book of Isaiah ay binigyan sila ng 6 na pakpak upang yung 2 nilang pakpak ay pantakip sa kanilang mga mata dahil hindi nila pwedeng masulyapan, masilayan yung glory ng Diyos. Okay? Malinaw po ba yun? And that even when Moses asked na gusto kong makita yung iyong glory, yung kadakilaan, gusto kong, sabi ng Diyos, masusunod ka, mamamatay ka. Madidissolve ka. Alam niyo yun, pag mayroong isang apoy, tapos yung cotton, tabi mo doon or tissue, tabi mo lang siya. Hindi mo pa siya sinusunog, no? At tabi mo lang siya doon sa apoy, biglang mawala yung cotton, biglang masusunog. Ganon pag nakita mo yung glory ng Diyos na hindi ka karapat-dapat. Hello po. Hanggang ngayon kasi hindi masyadong binibigyan ng malalim na pagkaunawa ng glory ng Diyos ay hindi siya basta-basta makikita. But in the book of John, grabe yung passion ni John, yung kanyang tinatawag na obsession. Dahil in the book of John, even the epistles, 1 John, 2 John, 3 John, that even he called himself the beloved of Christ, na laging nakalin kay Jesus, na siyang naiwan din sa crucifixion, at iisang apostle, tinawag niya sa kanyang sulat na beloved siya dahil ang isa sa emphasis ng kanyang o pinaka-emphasis sa kanyang writings dito sa book of John na binabasa natin ngayon, okay, ay yung kanyang obsession na yung hindi kayang lapitan na liwanag, yung light, yung glory ng Diyos. Ano po yung example? Kapag mayroon, di ba, nakakita na ba kayo ng yung mga welder, alam nila yan, alam niyo yung acetylene na mayroon siyang kulay blue na, hindi lang siya violet, kulay blue na yung yung apoy. Sobrang ng yun, intense yung init nun. Okay? Na pag tinabihan mo yon, ano man ilalagay mong itatabi mo, kahit metal, bigla, siya, unti-unti siyang nagiging pula, hanggang nagiging orange, hanggang nagiging light yellow, hanggang nagiging puti na siya, katabi lang siya doon. Lalo na pag dinikit mo, malulusaw yung bakal. More of that, more than yung tinatawag na ablaze glory of Diyos, ng Diyos, na hindi pwedeng makita ng anumang creation or sinumang creation, that even the angels, nandun sa song ninyo. Gusto kong basahin sa inyo yan, sa song ninyo. Dito sa verse 2 ng ating kinanta kanina, yung the Alpha, the Omega, the awesome of your ways, we bow down, we cry out, who is the life giver, who is the Redeemer, who has the amazing grace, full of wonder, and His power, that even angels cannot contain that glory. Hindi ka anghel. Pero sila, they cannot fathom and they cannot contain that glory. Hanggang ngayon, hindi natin nakikita yung kaimportantihan ng glory na ito. Which is, pangalit ko po sa inyo next week. Yung glory na ito na binabanggit ni Apostle John sa book of John. But today, gusto kong tingnan ninyo sa verse 14. Tingnan niyo yung verse 14, ulitin natin. So, sino yung Word? Ang sabi niya, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God. There's nothing created without the Word, who is God Himself. Pagdating sa 14, yung God who has the Word became flesh. 14. And the Word, everybody say Word. Everybody say Word. Yung Word means, ito ay express thought. Ano daw ang Word? Express thought. Ano man yung isip mo, ini-express mo ito sa pamamagitan ng Word. Kunyari, in love ka. So mayroon ka sa isip mo, ibig sabihin sa emotion mo at sa isipan mo na in love ka, ini-express mo ito sa pamamagitan ng mga words. I love you. So ini-express mo yung word, ay yung thought mo. So ano ang word ulit? Express. So si God mayroon siyang express thought and He call it word.
That's why the Word and God Himself is the same. Hindi sa wala pwedeng pag-iwalayan. And the Word is God Himself. So, you cannot see God. God is invisible. It was written also here in the book of John and the book of the Epistle of John that God is invisible, but He has thought. Mayroon siyang kaisipan. And He expressed it by His Word. In the Latin word is logos. Okay? So, this Word, which is God Himself, expressed thought. Yes, everybody say expressed thought. Became flesh. So, in-express ng Diyos yung Word, tapos yung Word, so si Jesus Christ ay expression ng Diyos. Galing sa kanyang spirito, sa kanyang thought. So, ang pangalan ni Jesus Christ, nung wala pa siyang flesh, according to the book of John, is Word. Sa Old Testament. So, wala pang pangalan si Jesus Christ, according to the Apostle John, He is Word. Nag-gets natin? Amen. Wala siyang pangalan. The Word became flesh. Yun ang nabanggit. But when the Word became flesh, God has given Him name. Called Jesus. Okay? So anong pangalan ni Jesus according to Apostle John? Malinaw po yun. Napakahalaga na bilang isang naglalagong mananampalataya at bilang you are on that way of your being a disciple ng Panginoong Jesucristo, followers ni Jesus Christ, ay maintindihan niyo yung mga doctrine na ito. That's why our title is The Important Doctrine of Your Christian Faith. Or may mga doctrines na napaka-importante at isa ito sa pinakamahalagang maintindihan mo na hindi, kapag hindi mo ito naintindihan yung today's message, magkakaroon ka ng doubt or magkakaroon ka ng questions sa iyong tinatawag na pananampalataya. So today, part of our message is ipapakilala ko sa inyo si Jesus Christ, yung deity ni Jesus Christ, yung pagiging Diyos niya. In the book of John. That God, that Jesus is God. Okay? In the book of John. Tuloy natin yung reading. Doon muna tayo sa scripture reading. Huwag muna nyo piyahin yan. Guminasa yan. Yung preview lang, preview. Okay? Verse 50. So, yung glory ng Diyos ay hindi mo basta-basta makikita. Hindi mo ito basta-basta mahayag sa'yo. Kung hindi hahayaan ng Diyos na ito ay ihayag niya sa'yo. Bakit? Malulusaw ka. Yun yung totoo. Dahil siya ay holy, di ba kinanta natin? Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. The word holy, everybody say holy. So part of your lesson sa April na attributes ng Diyos na ang word na holy belongs only to God. Tandaan natin. Holy belongs only to God. That is called the crown of God. Yan yung korona ng Diyos. Wala kang ibang Diyos na pwedeng maging banal dahil ang pagiging banal ay sa Diyos lamang. Amen. Halinaw po ba yan? So wala nang ibang pwedeng tawaging holy. Diyos lang. Ano man ang worshipin ng tao na idols nila, Diyos lang ang holy. Halinaw po ba yan? Okay. So ang dami nating doctrine na nire-release ngayon. So yung holiness ng Diyos na kanyang ipinakita ay part ng kanyang glory. So ulitin ko, and the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory. The glory as the only begotten of the Father. Everybody say begotten. The word begotten means son of God. Son of. Anak siya. Yung kaya ang word na begotten means son of God. That's why God became Father. Kasi mayroon nang galing sa Kanya na lumabas. So pag hindi ka nagkaroon ng galing sa iyo, hindi ka magiging magulang. So naintindihan natin yun sa physiological explanation. So nasa na ako? So sabi niya, the glory of the only begotten of the Father
is the Word who became flesh. The only glory was found in the begotten. Who is He? The Word. Who is the Word? Jesus became flesh. So mahalaga po yun. Sabi niya, full of grace, full of truth. So sabi niya dito, sa 15, John bore witness of Him and crying out, "This is He whom I have said, who comes after me is preferred before me." Ibig sabihin, nauna akong ipinanganak sa Kanya, pero nauna siya sa akin. Na nandyan na siya, pero wala pa ako. So, this John na tinutukoy sa verse 15 is si John the Baptist. Hindi po si Apostle John to, Okay? So sabi ni Apostle John, as a witness, sabi niya, John the Baptist as a witness, sabi niya, crying out, "This He who I said, he who comes after is preferred before me, and He was before me." Naintindihan niyo sa ibang version? Nauna akong ipinanganak sa Kanya, pero nandun na siya, wala pa. Bago pa ako ipanganak, sabi. Kilala niyo si John, di ba? John the Baptist. Si John the Baptist ay 6 months older kay Jesus Christ. Pero bago ipanganak si Jesus Christ, ay nandun na si John. Pero ang sabi ni John, bago ako ipanganak, sabi ni John, andun na si Jesus. Paano nangyari yun? 6 months older sa pagiging baby si John the Baptist. The meaning of that is, yung tinutukoy niya ay eternal person or eternal being. Yun po yung ibig sabihin ng ang naunang ipinanganak, hindi siya ipinanganak, nandun na siya. Okay? Hindi siya ipinanganak, nandun na siya before ipanganak si John the Baptist. Ang ibig sabihin po nun ay siya ay eternal being. Verse 15 sa Tagalog. Saan na ako? Verse 15 Tagalog. Pag nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya, ganito ang kanyang sigaw. Siya ang tinutukoy kong ang sinasabi na aking sabihin, ang darating na kasunod ko ay higit sa akin sapagkat siya ay bago. Siya ay siya na. Bago pa ako ipanganak. Sabi niya Apostol Juan, John the Baptist, ano na siya? Pero ipinanganak akong nauna sa tiyan ng aking magulang na siya naman ay pinanganak doon sa pamangkin niya na si Mama Mary. 6 months akong older sa kanya, pero nandun na siya bago pa ako ipanganak ng aking nanay. Verse 15, yan po yung sinasabi niya. Okay, malinaw po yun? So 16, and His fullness we have all received, and grace for grace. Grabe yun. For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus. Okay? Ito yung sinasabi ko. No one has seen God at any time. The only begotten Son, who is in the bosom of the Father, has declared Him. Alino ba yun? Ano ba sa Tagalog para maintindihan ninyo sa Tagalog? Verse 18. Sabi niya, verse 18, kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng buktong na anak. Ano daw ang verse 18? Yung buktong na anak, siya ay Diyos. Hello? Sino daw yung ipinanganak na buktong na anak ng Diyos? Siya ay nabasa niyo ba sa Bible ninyo sa Tagalog? Kaya pagtatanungin ko kayo kung sino si Jesus, siya ay, malinaw ba yun? John chapter 1 verse 18, who became flesh, who was in the beginning, who is God. Pagdating sabi dito ni Apostol, siya ay, nauna akong ipinanganak sa Kanya, pero nandun na siya bago ako ipanganak. Sabi ni John the Baptist, siya ay testigo. At sabi pa nga niya, siya ay yung only begotten Son of the Father. Ang nagsasalita, yung Father, sabi niya, only begotten siya ng Father.
Pero ang sabi, siya ay Diyos. Ano nangyari yun? Dito pa lamang makikita mo yung triunity na hindi naman maraming naniniwala sa Trinity ng being ng Diyos. Na mayroon siyang Father being and Son being. Yung Diyos. Okay? Kaya pag magtatanong, totoo ba na si Jesus ay Diyos? John chapter 1 verse 18. Paano mo ipaliwanag? Basahin mo ang John chapter 1 until 16. Pabasa mo sa kanila yon para makonclude nila sa verse 18 na si Jesus ay Diyos. Okay? Anong pinag-usapan na? That is the most important part of your doctrine. That Jesus, who became flesh, is actually God in flesh. So if your salvation is, your belief in your salvation and your gospel ay hindi iyon, hindi ka saved. Kung hindi ganun ang laman ng isip mo, ng iyong pananampalataya na si Jesus ay Diyos mismo sa katawang lupa, pumunta dito sa lupa. Yung Diyos pumunta tayo. That's why umiyak siya sa John chapter 11:35. Jesus wept. Tama ba? Yun yung iniyak niya na hindi na matanggap ng tao na binisita tayo ng Diyos na hindi nakikita. Magets? Verse 19. And now, this is the testimony of John the Baptist when the Jews sent. So sabi ko, John the Baptist itong verse 19, eh? Now, it is the testimony of John, which is John the Baptist, when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask, who are you then? Sino ka ba? Sabi nila kay John the Baptist. He confessed and he did not deny, but confessed, hindi po ako yung Messiah. Sabi ni John the Baptist, naintindihan niyo yan? Hindi po ako yung Kristo. Nagets natin? Sabi niya. And they asked him, sino ka ngayon? Ikaw ba si Elijah? He said, I am not. Ikaw ba ay propeta? Sabi niya, hindi rin. Sabi niya. And he said to him, who are you? Then that we may give an answer to those who sent us. Ano ang sasabihin mo sa iyong sarili? Sabi nila kay John the Baptist. Yun po yung scripture reading natin, no? So si John the Baptist ang nagtitistigo dito na pinapaliwanag ni John the Apostle. Nag-gets po nyo yan? So dalawang John ito. Isang John the Baptist, pero nagpapaliwanag ng testigo ni John the Baptist ay si John the Apostle or the Beloved. At ang sabi niya, he said, sabi ni John the Baptist, I am the voice of the one crying in the wilderness. Ano daw yung sinisigaw? Make it straight the way of the Lord, as the prophet Isaiah said. Verse 24, and they asked him, saying, why do you baptize? Bakit ka nagbabautismo kung hindi naman ikaw si Kristo? At hindi ka naman si Elijah? O hindi ka naman isang propeta? Verse 26, John the Baptist answered, saying, I baptize with water, but there is one among you whom you do not know. Mahalaga po yun. Nandun na si Jesus, hindi nila kilala. Verse 26. Ano sabi sa verse 26? Sumagot siya, ako'y nagbabautismo sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang hindi ninyo nakikilala. Yung hinahanap nilang Messiah. Nandyan siya, nasa gitna niyo. Pero hindi nyo nakikilala. Verse 27, it is He, Jesus actually, who coming after me is preferred before me, whose sandal strap I am not worthy to loose. These things were done in Tabara beyond the Jordan. So nagbabautismo si John the Baptist sa river of Jordan at mayroong sinugong mga tinatawag na mga tao, ang mga Pariseo. At gusto nilang tanungin kung sino si John the Baptist. Pero sabi ni John the Baptist, hindi ako si Kristo. Pero nagbabautismo ka.
Siya nga, pag dumating siya, pag nakilala niyo siya, pag nireveal niya. Actually, sabi nga dito, the next day, sabi niya, sa sumunod na araw, basahin ko muna yung 27. Sabi niya sa 27 sa Tagalog, siya ang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat-dapat magkalag man lamang ng tali ng kanyang sandalyas o pangyapak. 28, ito'y nangyari sa Bitanya sa ibayo ng Jordan na nagbabautismo si Juan Bautista. Okay? 29, ito na. The next day, John the Baptist saw Jesus coming toward him. At ang sabi ni John the Baptist, behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. So nandun pa rin yung mga ususero na nagtatanong sa kanya, ito yung sinasabi ko sa inyo. Di ba? 29. Ano yung 29? Kinabukasan nakita ni Juan Bautista si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. 30, siya ang tinutukoy ko nang sabihin ako'y dumarating na kasunod ko ang isang higit sa akin sapagkat siya na bago pa ako ipanganak. So nandun na siya bago pa ako ipanganak. Pero 6 months older si Juan Bautista. Ibig sabihin, anong ibig sabihin ulit ng statement na yon? Na itong tinutukoy na sinasabi niya ay Diyos, siya yung Diyos. Ibig sabihin ang Diyos ay eternal. Nandun na siya bago pa ako maging tao. Yun yung ibig sabihin po nun. Okay? Kaya sabi ko sa inyo, sino si Jesus? Eternal. Andun na siya, sabi niya. So mayroong testigo. Sinong testigo? Hindi lang si Apostol Juan, si Juan Bautista din. Na siya nga ang nagbautismo kay Jesucristo. Na isang naghanda ng daan para makilala si Jesus Christ na siya yung tinutukoy kong korderong mag-aalis ng kasalanan ng. So it's just a good message for us today dahil ito ay araw na inaalala natin na palaspas. Okay? Nag-gets natin? Kaya napakahalaga yung part na yun. Sana tayo? 29, 30. This is he whom I have said after. Okay, verse 31. I did not know him, but that he should be revealed to Israel. Therefore, I came baptizing in water. Ano ibig sabihin nun? Kasi in the continuation, sabi niya, pag binabautismohan ko kayo sa tubig, dahil ito ay preparation pagdating niya. Na pagdating niya, higit pa yung gagawin niya dahil hindi lang sa tubig kayo babautismohan kayo sa Espiritu. That's part of your, that's the important part of your theology and doctrine sa inyong pananampalataya. Okay? So, we have been introduced to the Lord Jesus Christ in this Gospel of John that He is the Word, He is the life, He is the light. Verse 4. Okay, John chapter 1, verse 4. He is the Word, He is the life, He is the light. Okay? As we learn in the first verses sa book na ito ng book John. That when we came down all the way to John chapter 14, the Word became flesh and dwelt among us, and we saw His glory, the glory as the only begotten of the Father, full of grace and truth. So John testified this. Okay? He was already there before John. Nabasa na natin yun. No one has seen God, sabi dito. Basa din natin yun. He's the begotten of God, who is in the bosom of the Father. In-explain din yan. So John opens with verse 18, yung kanyang tinatawag na yung tanong ko kanina, prologue. Yung prologue ulit, yung bago niya
umpisahan yung kanyang tinatawag na sulat, mayroon siyang initial introduction kung ano yung gusto niyang iparating na mensahe tungkol sa kanyang mensahe na tinutukoy yung pinakabuod ng kanyang writing sa book of John. So makikita niyo yan dito sa very first part ng John chapter 1. Okay? Sino si Jesus? Sabi niya. Verse 18, anong sabi niya sa verse 18? Siya ay Diyos. Sino daw siya? Siya ay, nabasa niyo yun sa verse 18, nandun ba sa Bible ninyo? O tinanggal? Mayroon kasi mga part tinanggal yun eh. John chapter 1 verse 18, nandyan ba sa inyo? Malinaw po ba na si Jesus ay Diyos? In-explain from 1 to 18 na siya ay Diyos? Okay? So starting in the verse 19, John goes into the narrative part of it when he starts to tell the story of Jesus' life in the world. So John, the beloved, he goes into the statement that Jesus makes his work and he does all the miracles and he performs and he gives a wonderful story of all the way to the cross until resurrection. But the opening prologue na ginawa niya na parang thesis niya sa kanyang statement, the statement opening ng kanyang pinakaumpisa tungkol kay Jesus that Jesus is God in human flesh. Mag-gets po ninyo yan? So Jesus is God in human flesh, that He is the creator of the universe who has become part of His creation. Ang Diyos na creator ay naging katawang lupa, siya yung namikha ng lahat ng nilikha. At siya ay pure. He is pure, eternal being who became man. And that is your essential doctrine in Christian faith. The most important. Ano daw? Ano daw yung sinabi ko? Jesus is God. Sabi ng Apostle Juan. Tandaan niyo po yan. Doon ako mag-focus eh. Sino daw siya? Sabi natin, Jesus is God. So your salvation, tandaan natin, yung salvation po ninyo, kung hindi kayo naniniwala na si Jesus ay God, hindi kayo saved. Okay? Malinaw ba yan? Sabi natin, Jesus is God. Jesus is God. In human form. So yung paniniwala natin sa ating statement of faith that God who became flesh is Jesus. Kaya ka saved, kaya ka nagpabaptize. Yun yung dahilan. Kung hindi ito, tumingin muna kayo dito. Kung hindi ito yung inyong pananaw sa inyong pananampalataya, hanggang ngayon hindi ka paligtas. Malinaw ba yan? Walang iba na pwedeng maging number one na part na bumuo ng iyong pananampalataya maliban dito. That Jesus is God. Kung ang pananampalataya mo ngayon ay si Jesus is a Son of Mary, hindi ka ligtas, kapatid. Hello? Anak siya ng tao, hindi siya Diyos, hindi ka ligtas. Malinaw ba yun? Nililinaw ko lang po. Para yung ating pananampalataya ay dumiin. Kasi, bumabalik ako sa part na ito kasi napapalayo na tayo sa mga aralin. Pero hindi ko masigurado kung gaano ninyo kinikilala si Jesus. Kaya pagtatanungin kayo, or dun sa magpapabaptize, sino si Jesus sa iyo ngayon? Sabi ng iba, He is my Savior, He is my Lord. Baguhin natin yung statement. Jesus is God, became flesh.
He is my Lord and Savior. Doon may susunod. He is my Lord and Savior. Anong first statement mo? Jesus is God. The creator of the universe. A pure eternal being who became man. He is not a created man. He is God in human. No one true God. No one true God, eternal. Ano? The one true God, I mean. The one true God, eternal God became human. He is my Lord and Savior. Yan ang dapat na statement mo sa iyong pananampalataya. Malinaw po ba yan? So nililinaw ko lang po. Ganun ba yung pananampalataya? Pagkakilala ng Jesus. Mahalaga to. Okay? Yung essence concerning the nature and the person of Jesus Christ ay napakahalaga. Na ito yung ating assignment, divine assignment, it must be known to God. That Jesus is God who came to be a part of His creation in human form. Okay? This has to be known. Ito yung may pakilala natin sa lahat ng may pandinig. Kaya sabi ni Jesus Christ, lahat ng may pandinig makinig. Ano yung i-declare mo? Ito yung bahagi ng tinatawag mong gospel, mabuting balita. Sa pagtatanungin ka, ano ba ang mabuting balita? Ang Diyos naging tao. Ano ang mabuting balita? Naging. Tandaan nyo yun, huwag nyo kalilimutan yung word na naging. Ang word na naging means hindi siya tao. Diyos siya naging tao. May kapangyarihan siya na maging. Ayon sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang kagustuhan, pwede siyang maging. Nagets natin? Huwag niyong tatanggalin yung word na naging. Bakit? Yung ibang, actually nakasulat yan sa John chapter 1, First John chapter 1, verse 2. Okay? Naging tao siya. Kaya, doon sa verse 14, the Word became flesh, yun yung centrality ng katotohanan kung bakit ka Christian. Ano daw yung centrality ng iyong belief? Chapter 14, John chapter 1, verse 14. The Word became flesh. Yan yung pinaka-tema ng Book of John na inyong babasahin. Or inyong binabasa. Kung ikaw ay isang taong naghahanap ng katotohanan to escape hell para hindi ka mapunta sa impyerno, you should understand as a person that the Word became flesh. Ano daw? Ulitin ko. Kung gusto mong hindi mapunta sa impyerno, ang unang-unang bahagi ng iyong conviction as a requirement of your salvation, ang Diyos ay naging tao. Yun yung unang part ng iyong conviction sa iyong pananampalataya. Ang Diyos ay naging. Kalimutan na natin na dapat ganun yun sa ating statement of faith. So we've learned from John chapter 1 until 1 hanggang 13, yung mga verses that the one true God who is eternal became flesh. The one true God who is eternal became flesh. Sino siya? Paano siya naging flesh? Yung God who is infinite, eternal, became finite. Alam niyo ibig sabihin nun ng infinite? Infinite means walang umpisa, walang katapusan, walang hangganan. Pag may finite, mayroong hangganan. Finite.
Ang ibig sabihin ng finite, may hangganan. So, si Jesus is a true God. Tandaan ninyo, bahagi ng buhay mo that Jesus is a true God. Kailangan yun yung bahagi ng iyong statement, ng iyong pananampalataya, na si Jesus ay totoong Diyos, naging tao. Paano siya? He, Jesus, is infinite, became finite. Jesus, the eternal one, entered time. Tumingin kayo. May time ba ang eternal? The word time means beginning. Mayroong end. Paano, Pastor, yung question or word na sabi ni Jesus Christ sa Revelation that I am the Alpha and the Omega? Kung ang sinasabi mo, Pastor, ay eternal siya, wala siyang beginning, wala siyang end. Ang tinutukoy doon sa I am the Alpha in your time as human being and your Omega, your katapusan dito sa mundong ito bilang isang tao. Nais natin? Yun yung tinutukoy ni Jesus Christ if you will read in the book of Revelation. Ako ang Alpha at Omega. Saan? Sa creation. Hindi ito involve ang Diyos dahil ang Diyos ay walang beginning, walang end. So ang tinutukoy na Alpha at Omega ay yung time frame mo. Pero itong Diyos na na infinite at eternal, pumasok siya sa time. Kaya siya naging flesh. Pumasok siya sa time ng tao. Nag-gets natin? Kaya nung ipinanganak siya, mayroon lang time frame si Jesus. Nung nandito siya sa sanlibutan. So from Bethlehem to Calvary. Hello? Ulitin ko. Ano yung time frame ni Jesus Christ? From Bethlehem to Calvary. Yung kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang kamatayan, yun yung time frame ni Jesus Christ. Because when He is resurrected, hindi na yun kasama sa time. Eternal na siya. Nag-gets natin? Buhay na siya, hindi na siya mamamatay. Lumabas na siya ulit sa tinatawag na zone of time. Halina po ba yun? Pero si Jesus pa rin yun, yung nag-resurrect. Pero wala na siya sa time. Pero minabuti niya pumasok dahil sa purpose. Pero ang pinag-usapan natin dito ngayon, kung sino siya. Siya ay Diyos, pumasok siya sa time kahit hindi. Dahil sa iyo. Dahil nasa time ka, mayroon kang beginning at mayroon kang end. At hindi ka mo sigurado na yung end time mo dito, sa mundong ito, kung ikaw ba ay pupunta sa presensya ng Diyos o pupunta ka sa impyerno. That's why pumasok siya dito para siguraduhin na i-guide ka. Na hindi ka mapunta sa impyerno, na ang Diyos ay naging tao para ipakita niya sa iyo na siya ay, ang sabi doon, sa binasa natin, anong sinabi doon? Grace and truth came through Jesus Christ that, in verse 16, His fullness we have all received. Yung fullness ng grace ng Diyos, tinanggap natin from grace to grace. Mahalaga po yun. Ano pa? The omnipresent one became confined in space. Tumingin kayo mabuti. Anong ibig sabihin nito? Ang Diyos na omnipresent siya, na kahit saan siya, naroon siya. Mayroon siyang kapangyarihan. Omniscience, omnipotent, omnipresent. Pero naging tao ang Diyos, sa kanyang pagiging tao ang tinutukoy dito. Yung pagiging omnipresent ng Diyos, yung kanyang pagiging tao na ang Diyos ay naging flesh. Nung time na nandito siya ng 33.5 year, ay pinapakita na hindi siya naging omnipresent. Andun lang siya sa lugar ng Israel. Hindi siya makalabas. Di nga siya nakapunta ng Saudi, ng Syria, ng ibang lugar. Hello? Hindi siya nakapunta ng Philippines. Hindi siya nakapunta ng Japan. Pero ang Diyos ay omnipresent, kahit saan pwede siya. Pero nung time na ito na ang Diyos ay nasa finite at time zone siya, at nakakulong siya sa na-confine siya sa isang katawang lupa, ng katawang lupang ito ay tinatawag na Jesus, yung kanyang vessel, hindi siya naging omnipresent habang nandun siya sa katawang lupa.
Dahil sa'yo. Lahat ng ito dahil sa'yo. Hello po. Kaya napakahalaga na makita natin na ang Diyos, dahil sa'yo, who is invisible, sabi ni John, ang Diyos na invisible, naging visible. Ang sabi niya, nahawakap namin siya, nayakap namin siya, grabe yung glory na hindi makita ng mga anghel. Nakasulat sa Bible, hindi kaya makita ng anghel yung glory ng Diyos, yung mukha ng Diyos, hindi nila makita, grabe nayakap namin. Kaya grabe yung obsession ni Apostle John na lagi siyang nakayakap kay Jesus Christ. Doon sa, di ba, sinasabi niya na lagi siyang nakalit kay Jesus. Bakit? Naunawaan niya kung sino itong katabi niya. Na hindi pwedeng makita yung face ng tinatawag na Diyos pero nayayakap niya. Grabe. Kaya obsessed siya from the book of John and 1 John, 2 John, 3 John na sinulat niya kung sino si Jesus talaga. Yan yung niya, centrality ng focus ng kanyang epistles. Nagsinulat niya na gospel. Si Apostle Juan. Nakakita yung invisible na hindi nakikita. Hello? Yun ba yung paniniwala mo? Ganun mo ba siya tinitignan bilang Jesus na tunay na Diyos? Hello po. Ulitin ko. Kapon nag-usap kami ni brother. Sabi niya, o nga pastor, naalala ko yung sinabi niyo noon na ano man yung kinakatakutan mo, sasambahin mo. Paano mo sinasamba? Nagsuserve ka doon. Lahat ng kinakatakutan mo, magiging master mo. Magiging amo mo yun. Magiging Lord mo. Magsuserve ka doon. Hopefully si Jesus yon. Karoon tayo ng pagkatakot na ang Diyos ay hindi na muling umiyak. Dahil sabi doon actually nakasulat din dito, I think somewhere, the book of John, sabi niya, verse 11, basahin niyo yung verse 11. Okay, basahin ko yung verse 10. Sabi niya, John chapter 1 verse 10, He was in the world. Sino siya? Si Jesus, who is God in flesh. And the world was made through Him, and the world did not know Him. Grabe, hindi nila nakilala na yung Creator, yung invisible God, yung eternal being, who is eternal, entered in a time, in the world, entered in a finite zone, pero ang sabi dito sa verse 10, hindi nakilala yung Creator. At ang sabi niya, tumingin kayo mabuti dito. Verse 11, He came to His own, and His own did not receive Him. Anong ibig sabihin nito? Verse 11, chapter 1, verse 11, sabi dito, ipaliwanag ko ng konti sa inyo, no? Naparito ang Diyos sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Napakababaw ng ang ibig sabihin po dito sa King James Version or New King James Version, He came to His own. Tumingin kayo mabuti dito. In the beginning was the Word, and the Word was God. That anything that God has created is His property. He owns everything. The whole universe. He owns it. He is the owner. He is the Lord of all His creation. Yun yung ibig sabihin ng verse 11. Hello? Then, when He chooses, because of He loved His own that fall to sin, nahulog sa kasalanan, He came to His own, but His own did not receive Him. Kasi umiyak, grabe. Binisita ko ang aking mga nilikha. Hindi nila ako nakilala na ako ang Lord. Lord means owner, creator, maker. Di ba sinabi dito, everything was created through the Word, and there's nothing that you see and you cannot see that was created, that was made, that is made. All of it is through the Word. And who is the Word? Jesus. And He became flesh. When He became flesh, they did not recognize the owner, the ruler.
the landlord, or tinatawag nating landlord, di ba? Owner, landlord. The owner. Grabe, di ba? Kaya nung sabi niya dun sa fig tree, di ba, papasok sila, palaspas, di ba? Hello, palaspas po. Papasok sila sa palaspas, nagutom si Jesus Christ. Hello, naalala niyo yung fig tree? Pinaliwanag ko last year. Yung fig tree, sabi niya, wala akong makitang bunga sa'yo. Wala na akong maasahan. Bulag na kayo. Spiritually permanent blinded na kayo. Sabi niya doon sa fig tree. Ang fig tree ay tinutukoy niya, higit sa lahat, ay yung pinili niya na magre-represent sa kanya na siya ang tunay na Diyos. Ipinanganak siya sa bayan na yun, pinili niya na bayan na yun, at generation na sa pamamagitan ng generation, doon niya kukunin yung kanyang DNA pattern para maging tao siya. Nagawa siya na magiging magulang sa kanyang DNA para magkaroon siya ng human flesh. Pero nung pumunta siya doon sa pinili niya, lalo na, hindi lang siya pumunta doon sa bayan na yun, pumunta siya sa ating lahat. Praise be to God. Tinanggap mo siya. Dahil yung mga pinili niya na maging bayan niya, nireject siya. Kaya sabi niya doon sa fig tree, gutom ako. Naghahanap ako ng mag-fill in sa aking alam niyo yung, hindi lang niya sinabing I thirst eh. Mayroon siyang hunger. Hindi lang siya thirsty. Mayroon siyang hunger. Ano siya? Hungered siya saan? His own. Gutom na gutom siya na makita na niya yung kanyang own ay tanggapin siya. Pero dahil hindi siya tinanggap, they were spiritually blinded, totally, permanently. Sabi niya, mula kayo, hindi ka na magbubunga. Yun yung third. Makitumin kayo. Last Sunday, pinaliwanag ko sa inyo na ang spiritual blindness ay 4 na beses. Okay? 4 na beses na ang mga taong permanent blinded, makinig kayo mabuti, tumingin kayo mabuti. Number 1, we fall to sin. We are already blinded dahil nahulog tayo sa kasalanan. Pangalawa, ignorance of the word. Hindi natin kilala ang Diyos, kaya naging bulag tayo. When the Word of God speaks about blind, we are tinatawag na living in darkness. Ang tawag doon is blindness. We are ignorant of the Word of God. We are ignorant about God. Okay? Third blindness. So I'm talking about the permanent blindness. Ang third blindness, Satan, who is God of this world, use every sin and ignorance in your life to blind you more. Binubulag ka pa lalo. Dinideceive ka niya. Nagsisinungaling siya sa'yo. So habang nadideceive ka, mayroon ka ng category 3 na totally, category 3, sa pamagitan ni Satan, blinded ka. Nagets natin? Fourth blindness, ito yung worst. Na fourth blindness, na permanent blindness ang isang tao. Hopefully hindi ikaw yun. Ang sabi sa Luke chapter 19, verse 41 to 42, last Sunday pinaliwanag ko, itinago na sa kanila na makita nila yung katotohanan at liwanag ng Diyos. Itinago na eternally, hindi na nila makikilala ang Diyos. Kahit hanapin nila, ang sabi ng Panginoon, wala na. It was hidden from them. Yun yung worst. Dahil Diyos na mismo ang nagtago ng liwanag na hindi mo makilala ang Diyos. Hindi mo na makita ang iyong salvation. Hindi ka na masisave. Yun yung tinutukoy ko last Sunday. Grabe yung pagkabulag mo. 4 times kang bulag. Pag permanent blind ka. Today, I'm talking about the light for those who receive Him who has temporary blindness. Hindi ba nakita ninyo yon sa Book of Mark, chapter 8? Sabi ng bulag, opo, may nakikita po ako para mga tao, pero sa tingin ko para silang punong kahoy. Ikaw yun. Bakit? Tumingin ka ulit dito. Kasi sabi doon, mayroong nagdala sa kanya na isang followers ni Jesus Christ who believe in Jesus Christ, may nagdala ng isang bulag. At nung inilapit kay Jesus Christ, pinahiran niya yung mata. Nilarayan niya yung mata. May nakikita ka na ba? Oo nga, nakikita na po ako, Panginoon, pero kahoy, yata yan. So anong ginawa ng Dahil nag-desire siya na mas makita pa niya
Anong tinatawag doon? Pinatungan ba siya ng kamay? Pinatungan siya. The second time na pinagaling siya, yung temporary blindness ng taong yun ay totally tinanggal ng Diyos. Nakakita na siya. Anong ibig sabihin nun? Yung mga followers ni Jesus Christ ay gagamitin ni Jesus Christ para yung mga temporary blinded people na naghahanap ng healing mula kay Jesus Christ, ilalapit nila natin sila kay Jesus. Temporary blinded sila. Two categories lang yun. Ano yun? Nahulog sa kasalanan. Pangalawa, hindi ka nakakakilala sa Diyos. Yun yung temporary blindness lang. Kaya pag nakilala niya ang Diyos at nagtalagang totoo sa kanilang puso ang pagtanggap ng katotohanan, anong mangyayari? Matatanggal, magkaroon sila ng clarity ng tinatawag na pagkabulag. Tama? Tama po ba? Yun ba yung ginagawa niyo? Kasi sabi doon, tumingin kayo mabuti. Dito, tumingin kayo ulit. May nagdala sa bulag. So lahat ng tao bulag. Mayroong 4 category na bulag. Mayroong 2 times bulag. Ito yung permanent blindness, ito yung temporary blindness. So ang tinutukoy ko ngayon yung temporary blindness, ang sabi, may nagdala sa kanya. Ang tanong ko, kapatid, nagdala ka ba na ng isang bulag spiritually sa Diyos para hindi siya matanggal yung kanyang pagkabulag? Trabaho mo yun. Kung hindi ka bulag, hindi pwedeng mag-akay ang bulag ng kapwa bulag, sabi ng Panginoon. At alam mong hindi ka bulag, ibig sabihin, aakay ka ng alam mong naghahanap sa Diyos. Akayin mo sila. At ang pinaka-first step ng para mawala ang kanilang pagkabulag ay sabihin at admitin nila that Jesus is God who became flesh. And that's the power of the gospel. Yun yung pinakaunang conviction sa isang bulag na isa puso niya ng buong pagtitiwala na itong Jesus na hindi man niya nakita, pero may mga witnesses na ang Diyos naging tao. Yun dapat ang pananampalataya. Hanggang hindi ganun yung pananampalataya ng kapatid. Lagi kong sinasabi, 10 beses kang nilubog sa tubig. Hindi ka Christian. Hindi ka Christian. I'm sorry to tell. Straight po ang Bible. Diretso siyang magsalita, itong scripture. Hindi mo kailangan ng, nakakita ako sa aking panaginip. Sinabi sa akin ng, pag gano'n na yung naririnig mong pastor, tumakas ka na sa simbahan na yon dahil hindi yun simbahan. Hindi yun simbahan ni Kristo. Pag sinasabi, ito yung sinasabi sa akin ng Diyos, naku kapatid, kailanman ang scripture taliwas sa ganong doktrina. Walang ganon sa Biblia. Nakausap ko ang Diyos, sinabi sa akin, pag ganon yung mga propeta, ebanghelista at pastor, sinasabi ko sa inyo, lumayas ka sa simbahang yun, hindi totoo ang kanilang sinasabi. Bakit? Sinabi sa akin ng mga tao, Lord, Lord, nangaral kami. Ang pangaral mo, sinabi mo, kinausap kita, pero mayroong doctrine of secession. Hanggang ngayon, ang Diyos hindi na nagsasalita. Nagsasalita lamang siya sa pamamagitan ng Biblia at Espiritu Santo. Question po. Dito na siya nagsasalita ngayon. At sinabi na ni Jesus Christ yun, bago pa siya ipapos sa krus. Darating si Holy Spirit. Siya ang magpapaliwanag ng mga bagay na hindi niyo maunawaan sa lahat ng aking itinuro sa inyo. Tapos sasabihin mo, kinausap pa ni Jesus, hello, ako nga kausap ko siya magdamag, wala siyang tinabi sa iyo tungkol sa pakikipag-usap mo. Binabasa ko yung scripture niya, hindi dumating si Holy Spirit na sinabi niya na kausap ko itong pastor na ito. Walang ganun. Hello, pasensya na mga pastor. Pero pastor din kayo, alam niyo yun. Gumising po tayo sa katotohanan. Huwag tayong gamitin na parang si Satanas. Half truth, half lies. Sabi ng Book of Corinthians, sabi niya, do not give any parts of your body na maging tools ni Satanas sa kanyang paggawa ng masama. Ang sabi ni Jesus Christ sa kanila, kayo na mapaggawa ng masama. O saan ko kinukuha yung sinasabi ko? Sarili ko bang gawa? Sarili ko bang panungusap? Hindi. Nakasulat sa scripture.
Hello? So napakahalaga in your faith na sabihin mo sa iyong conviction in the first part of your life as a Christian, Jesus is God, became flesh, dwelt among us. Like John said, we beheld His glory. He's my Lord and Savior. Anong sabi? Patapos na po ako pero hindi ko natatapusin. Time na kasi. Anong sabi? For I am not ashamed of the gospel of God, actually. Sabi natin gospel. Alam niyo yung gospel? Gospel is not English word. Gospel means, in English, good news. Ano ang good news? Yung promise fulfilled. Ano ang good news? Promise fulfilled. Ano ang good news? Promise fulfilled. So, tinupad ng Panginoong Jesus ang promise. That's why, itong buhay ni Jesus Christ, na ang sabi sa pangako, darating siya, sinabi niya kay Satan, darating ako. Yung anak na ito, siya ang dudurog ng iyong ulo. Nung dumating ang anak na ito, sa pamagitan ni Jesus Christ, promise fulfilled. God became flesh. Jesus is God. Nag-gets po natin? At ang sabi niya, tumingin kayo mabuti. Sabi niya, si Jesus, who is the true gospel, fulfilled promise in the book of John that He is God who became flesh. Anong sabi? Sa inyong testimony na dinideclare na gospel, kapag hindi mo alam ang iyong gospel, kapatid, hindi ka makakapag-witness. Hindi ka makapag-aakay ng kaluluwa ng ibang kaluluwa kay Kristo kasi ikaw mismo hindi mo alam kung ano ang fulfilled promise. Kaya napakahalaga sa Christian life na mag-undergo kayo ng inyong discipleship dahil tinuturo po ito sa discipleship. Sa church na, or sa ibang church. Halaga po yun. Anong sabi? Ano po itong gospel? It is the power of God. Ano itong gospel? Ano itong gospel? Sabihin mo, ano itong gospel? Sabihin mo, ano itong gospel? So there is no power of God unto salvation except the gospel. Wala na. So this power of God, anong gagawin na? Bring salvation. So those who are blind can be saved through the gospel. But if you do not know the gospel, if you do not know who really Jesus is, you don't have the gospel. You do not hold the key to the power unto salvation to those who believe. You don't have it, kapatid. You cannot explain it. Kung hindi mo kayang explain itong si Jesus, ang ating Panginoong Jesucristo, na siya ang tunay na Kristo na naging tao, wala kang power to bring salvation to other people. There is no power declared in the Bible for anyone na makonvict sila sa kanilang kasalanan at tanggapin ang katotohanan to be saved. Wala na. May mababasa ka pa ba sa Bible na nagsasabay na masisave ang tao? Kaya Acts chapter 4 verse 12, ang sabi doon, mayroon lang isang pangalan na ibinaba mula sa langit. Ang pangalan ni Jesucristo. Sino? Pag hindi mo kilala kung sino si Kristo, hindi mo mapailiwanag kung sino si Jesus. Kaya napakahalaga yung statement. Ano yung statement? Ano yung statement? That Jesus is, that is the first part of the isasalaysay mong gospel. Na ang Diyos naging tao. Ang pangalan niya Jesus. Ito dapat ang maging conviction ng isang blinded, ignorant, living in darkness na kaluluwa para masave siya. Itong gospel about Jesus Christ. Who is He? Nag-gets po natin? Hello po. Nag-gets po natin? Amen. So basahin nyo rin sa John chapter 1. Papaliwanag ko yun na next time. Wala na po akong oras. I am not ashamed of the gospel, sabi niya, for it's the power of God unto salvation. So pwede bang maligtas ang isang bulag? Pwede bang maligtas ang isang bulag? Tanong ko ulit, pwede pa bang maligtas ang permanently blind? Malaking question yun, no? Dahil tinago na sa kanila yung katotohanan. No?
Pero that time was the time of the Pharisee. Wala na ngayon yon. So sino yung mga Pharisee ngayon? Ang mga taong blinded na ito, na third category, sabi dito, tinatakpan na ni Satanas ang katotohanan tungkol sa gospel. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. May Diyos dito sa sanlibutan na ang Diyos na ito, which is Satan, ay binubulag tayo sa kanyang half truth, half lies upang pasinungalingan ang totoong gospel na power unto salvation. 2 Corinthians chapter 4 verse 4 yun. Pero yung mga permanently blind na tinutukoy doon ay yung panahon ng Pharisee. Tingnan nila, actually, hindi sila saved. Pero mayroon pa rin na hopefully hindi na, no? Kasi, sabihin natin may grace of Diyos. Yes. Diba? Nabasa natin. The full grace of God is still here. So there's possibility na ang lahat ay temporary blind lang. Hindi 4 category na eh. Kundi 3 categories lang. Kaya ang sabi doon sa Romans 1:16, Romans chapter 10 verse 9. If you declare with your mouth that Jesus is Lord. Ano daw ulit? If you declare, ano daw ito? That Jesus is Lord. Yung binasa ko sa inyo kanina. John chapter 1, verse 10 to 11, that Jesus is Lord. Paano mo sasabihin that Jesus is Lord? Ito ang ilagay natin sa isip. Nasulat sa tinatawag na John chapter 1, verse 11. Ano yon? He came to His own, but they did not receive Him. Anong ibig sabihin nun? He came to you, but you receive Him. Kabaliktaran. Bakit? If you declare in your mouth that when Jesus spoke unto you who He is, the true gospel, He came unto you. Sabi doon sa verse 11, they did not receive Him. Pero sa conviction mo, you received Him. So kung ganun yung conviction mo, He came to you and received Him, sabi niya, that's the word, that Jesus is Lord. Ano yung He came to His own ulit? He created everything as everything is His own. Create niyang lahat ng bagay, pagmamayari niya. So ibig sabihin, kung pagmamayari mo ang lahat ng bagay, ang tawag sa'yo, kung pagmamayari mo yun, Lord. Nagets? Nagets po natin? Hello? So kung tinasabihin mo na Jesus is Lord, nagets natin? Yun yung sinasabi niya. Yun yung conviction mo dapat sa isip mo. That Jesus is Lord. He came to you, He created you, He owned you twice, Pagmamayari ka niya ng 2 beses. Una, nilikha ka niya. Pangalawa, binayaran ka niya sa cross. He came to His own. That's why we have to declare that God owns us. Yun yung sinasabi dito. If you declare in your mouth that Jesus owns you, anong sabi? And believe in your heart that God owns you twice, and raise Him from the dead, God raised Him from the dead, that power of your belief that He owns you, that He is God in flesh. Nung time na yun, that He did everything that He could para iligtas ka, lalo na dun sa cross, you will be saved. If you believe that in your heart. Next po natin. So, happy Palm Sunday. He entered Jerusalem. At everybody, nagsigawan sila ng Hosanna. Hindi sana, kundi Hosanna. That Jesus is God in flesh. Amen? Let's continue this series someday or the other
Hindi po sa Sunday kasi Resurrection Day pala, Easter Sunday. Explain ko lang yung Resurrection Day. Pero part po rin siya ng message. Let's all stand and let's pray. Father God, salamat. Jesus Christ, you came for us. You became part of your creation because of your love towards us. We are yours. You own us. Not only once, but twice. And we surrender this life to your hand. You are Lord of this life. You own this life. Every breath, every heartbeat, you own it, Father God. Thank you so much. You had never leave us and never forsake us. And the power of your love that was expressed until Calvary, we still remember it. Kaya mayroon kaming peace, mayroon kaming joy sa aming mga puso. Mayroon kaming hope. Thank you for the faith. Thank you for the fullness of your grace. Thank you, Father God. Dahil sa grace mo, natutulungan ang aming pananampalataya na hindi kami maging lukewarm believer. Kaya muli, we praise you, we glorify you. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen.